summons. Dahil hindi naman yung re-respetuhin ni Digong. Pero it is not for the prosecutor to decide whether to send out the summons or not. Obligasyon na yun na magpadala ng summons. Kung in-ignore ni Duterte, hindi to his own lookout. Diba? Hindi yun nasunod. Tapos, nag-issue ka agad ng warrant of arrest yung ICC. Kaya naniniwala ako sa position ng US Congress no less, and verbalized by former US State Secretary Michael Pompeo. Ang sabi niya, the ICC is corrupt, politicized, and incompetent. At kung titingnan naman na mabuti, sa lahat ng member states, 125 na signatories, no? Lahat ng nakasuhan niya ay galing sa maliliit na bansa. Yung mga malalakas na bansa, hindi nila magalaw-galaw. Matagal na may ICC warrant of arrest ito. Ngayon, March 25, dinisyon lang si Netanyahu. Yung war of aggression sa Afghanistan, sa Iraq, perpetrated by the British, the American, the French forces. Wala nang pinasuhan ng mga developed European countries doon. So, nakikita natin kaya yung decision ng Burundi to withdraw from the ICC recently was because of that perceived bias against smaller and bigger countries. May bias. Lahat halos African countries ang kanya. Nakasulat ang tatlong, yung tawag siya na. So, yun ang mga problema. Pangatlo, no, na napansin ko. Sa Rock Stadium, na-institutionalize yung tinatawag na complementary jurisdiction. So, ICC only has complementary jurisdiction. Ang ibig sabihin, kung ang judicial system ng local state is not functioning or refuses to investigate and prosecute the suspect, only then pwede mong i-invoke ang ICC jurisdiction. Eh, lahat naman po tayo siguro, aaminin natin na we have a functioning judicial system. In fact, yung pumakay kay Ian Santos, convicted na, nakakulong na sila lahat. At titingnan nyo ang listahan ng PNP, mahigit 200 ang kapulisan na tinanggal sa servisyo dahil sa pagkakapuso. So, ang masasabi ko na last tungkol dito ay hindi masama na labanan mo ang illegal drugs. Meron na tayong batas, RA 9165. Ang presidente, pag mag-take oath siya, nakalagay sa mga oath of office, no? That's constitution ito. Pag nanumpa ang presidente, ang sinasabi, I do solemnly swear that I shall faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and protect its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So, hindi pa nyo, execute the laws and do justice to everyone. Now, ibalik ko ng konti. Si Digong nag-execute ng batas. Kung meron mang mali sa pag-execute, prosecute. Yung mga kapulisan, prosecute. Do justice to everyone. Alam nyo, medyo privy ako sa ibang informasyon. Nung nag-decide si Digong na ilibing si dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayan, ang sabi niya, it is not because I like Marcos, it is not because I am now ally with the Marcoses, I am doing this
because I have to do justice to former President Marcos. Death or alive. Sabi nga, he is entitled to be buried in the libingan ng mamayan. Pero matandaan po ninyo nung nakalaga si former President Marcos sa Musileo na ilang presidente ay nagdaan. Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino. Lahat yan, hiniling ng Marcoses na hiniling sa bayan, bibigyan ng bayan. Tinanggihan. At wala rin tayong narinig na public platform. Wala tayong narinig na rally na hiniling si Marcos na respetuhin ang kanyang karapatan. Pero makikita niyo ang contrast na yan. Ang daming widespread, nationwide, worldwide actually, yung plano na respetuhin din yung right. You do justice to people. Ang isang revealing dito, matagal lang pinagtanungan kung paano arrestin si Duterte. In fact, bago pa siya dumating dito, meron ng chapter agreement doon sa plano. Doon ang confusion dahil sinabi na ni President BBM na he will not cooperate with ICC. Kaya ang justification niya, yung pag-cooperate niya sa Interpol. Pero pag babasahin natin yung chapter ng Interpol, it's a treaty that created Interpol. The only obligation of a member state is to cooperate with information gathering and information sharing. Walang power to arrest, actually. So, ang role lang dapat ng Pilipinas, nandito si Digong, kakarating. O nandito si Digong, natutulong ngayon sa bahay niya. O nandito si Digong, kumakain. Hanggang ganun lang dapat. Pero yung arrest, wala tayong international treaty obligation to arrest Digong. No obligation na. Okay. Pero galing yung pagsalita, bakit dito sa Senado kayo tumakbo? Bakit yung party? Kasi aalis si attorney in a bit. So last question. Hindi, yun muna nga. Bakit Sige. hindi Senado tinakbo mo? Bakit yung party? Ang political culture kasi ng Pilipino, tinitingnan nila yung sikat na, may nakaupo na lang, o yung may kakayahan sa resources na makapaglagay ng streamer na apali hanggang moro. Wala tayong resources na kaya tayo, dahil gusto natin magbigay ng tunay na servisyo, nag-umpisa muna tayo sa ating sariling lugar na yung problema ng bansa ay nandoon din sa lugar natin. It is the microcosm of the national problem. Drugs, poverty, illiteracy, problem on access to free health services. Ang dami sa aming lugar na takot silang ipasok ang kanilang pasyente sa ospital dahil wala silang pagkain. Wala silang pagkain. Alam nyo, doon sa lugar namin sa Baybay, marami pang tao doon na may pinakain silang road crab, parang gabi ang itsura. Kamote. Pero kung kinain mo yung poisonous, ang ginagawa, ini-slice nila ng manipis, nilalagay sa sako. Isang gabi na nilalagay sa river na may tuloy-tuloy na agos para matagdan yung poison. Natatanggal naman po. Natatanggal. Kinakain mo. Wow. Kaya, tapos ang solusyon na naiisip ng gobyerno is ayuda. Ang ayuda is the worst form of government program. Because you will just encourage dependency. Ang kasabihan nga natin sa Biblia, it's the people of the fish. Don't just feed the fish. But when you become congressman, will you give ayuda also?
alam niyo po, kung meron mang pondo sa ayuda, pwede natin hilingin, i-convert ito sa ibang programa. Food security, ang gusto natin isulong, pagkaroon ng barangay food center kada baryo. At yung barangay mismo, barangay officials, ang bibili ng produkto ng mga magsasaka. Halimbawa, palay. Alam niyo po ang mga magsasaka natin sa palay, no? Pag umuulan, hindi may bilang yung palay nila. Binibenta nila ng 10 piso kada kilo. Pag may bilang nila, 16 pesos kada kilo. Bibilihin niya ng mga rice maker, tapos ibibenta na 40 pesos ang isang kilo. Pwede gawin ng gobyerno na siya ang bumili ng palay sa presyo na magbibigay ng presente o umubuhay sa ating mga magsasaka. Ang isang magandang halimbawa, ginawa na nila sa Davao Sur. Kay Gobernador Chulay, ano ang ginawa niya? Pag-upo niya bilang gobernador, tinigil niya ang pamimili ng rice traders ng palay. Ang bumili yung probinsya. Ang probinsya ang nagbilad, ang naggiling, at binenta nila ng mura sa mga tao. Kasi tingnan mo ninyo, kailangan mo ng 1.4 kilos of palay para makagawa ka ng 1 kilo na bigas. So ang gagastusin mo ay 25 pesos na palay, 1 kilo na bigas. Pag giniling mo yan, hindi ka gagasto ng piso kada kilo. So 26 pesos lang ang gasto. Ibenta mo sa mga consumers ng 30 pesos. May kita ka ng 4 pesos kada kilo. 30 pesos na. Ngayon, pumunta ka sa merkado, bumili ka ng bigas, yung 30 pesos, hindi makain ng manok. Ang 40 pesos, may amoy. Pero, kaya isulod ng ating bansa, yung rice shortage at saka yung presyo ng bigas. We put up a food center in every barangay. Bigay mo ang pondo sa barangay officials, lahat ng palay, bilhin nila. Ibenta sa mga tao sa barangay. In that case also, pag may kalamidad, hindi na tayo kailangan magkitay ng DSW sa national, donation, etc. Kasi pre-deployed na ang food sa barangay. Sir, mag-photo up lang tayo ha. Tapos mamaya kasama si ma'am. Wife niya. Mayroon kang hearing, sir. May hearing si sir. Sorry si attorney. May hearing siya Pampanga pa. Wala, sir.